na nakikyak ko ay kasay ko na sa input ito mapamaya tayo hando ko sa ito. Ang ilang mga Kristiyano ay nag-isip na ang pagiging katiwala ay may kinalaman lang sa pananalapi. Ngunit ang salapi ay maliit lang sa nabahagi nito. Sa totoo, ang pagiging katiwala, ang pagtatanggap na si Jesus ang Panginoon. Panginoon ng kung sino at ano tayo. Panginoon ng lahat nating tinatangkilik. Panginoon ng ating panahon. Panginoon ng ating buhay. Inilarawan ni Apostol Pablo ang pagiging katiwala sa kanyang sulat sa mga taga-Roma. Ibinamanhi ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ihandog ang inyong katawan na isang haing buhay, banal at kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Ito po ay matagpuan sa Roma 12. Kung paano sa lumang tipan, ang katawan ng hayop ay nilagay na bago sa dambana. Ganoon din ang pag-ahandog natin ng ating sarili sa Diyos. Hindi natin ito ginagawa upang ibigin tayo ng Diyos, sapagkat inibig na niya tayo. Itong pagbibigay ng ating sarili ay hindi upang maligtas. Ginagawa natin ito dahil sa kaloob niyang biyaya sa atin, panawagan. Maganda ang sabi ng isang may akda ng aklan. Ang pagiging katiwala ay isang gawain ng pagsaayos ng buhay upang magamit tayo ng Diyos. Handa ba akong paggamit sa Diyos? Paglingkuran po tayo ng ating Diyos. Psalm 6:4. Praise God. Praise God. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him, all the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Tayo po yung mga sa panalangin. Ama naming banal na pagkanya sa kitasan sa mga langit. Salamat po, Ama. Biyaya na pinakalob mo sa bawat isa sa amin. Lalo na sa aming mga anak buhay, Ama, sa buong linggo na kami ay iyong iningatan. Maraming salamat po, Ama.
Ama, narito ang aming handog ni Kapo. Aming balik sa inyo upang patuloy sa gawain sa sanlibutan ito. Basbasan nito, Ama, at tanggapin at patawad po sa aming pagkukulang pagkakasala sa inyo. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.